Minsan pa mga kapatid ay ating ipinagpapatuloy ang series sa Book of Galatians. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 4 verses 21 to 27. Please turn your Bibles to Galatians chapter 4 verses 21 to 27. Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise, which things are an allegory. For these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. Verse 26, but Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, rejoice, thou barren that bearest not, break forth and cry, that travailest not, for the desolate hath many more children than she which had an husband. May the Lord bless both the reading and the hearing of His holy and infallible word. Mga kapatid, ang Galatians 4 po ay masasabi natin chapter of contrast. Nariyan po ang slavery versus sonship, law versus promise, and then nandyan din po ang flesh versus spirit. At bago pa po dumako si Paul sa allegory ni Hagar at Sarah, nagawa na po niyang mailata ang ilang mahalagang foundational truths. Now, ano-ano po itong inaakala nating mahalagang foundational truths? Actually, binabalikan lamang natin at gusto kong sariwain sa ating mga pag-iisip ang mga natalakay na natin bago tayo magpatuloy. Well, una po, dito sa sinasabi nating foundational truths, ay doon sa Galatians 4, 1 to 11. Doon po itinuro ni Paul na ang mga mananampalataya ay pawang mga tagapagmana. Hindi na po sila alipin. Lalo na doon sa verse 7 ng Galatians 4, mababasa natin, wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ, tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, ang binibigyan pong diin sa section na ito ay ang doctrine of adoption, na sa pamamagitan po ni Jesus Christ, tinanggap na po natin ang spirit of adoption. Yung sila tinutukoy doon sa Romans 8:15. Kaya tayo po ngayon nakatatawag na sa ating Panginoong Diyos na Abba, Father. Hindi na po siya malayo sa atin. Hindi na lang po siya ating manlilikha. Hindi na lang po siya ating provider ng lahat ng ating mga kailangan. Siya po ang ating Ama na nasa langit. Yun po ang kaugnayan ng bawat isang sumampalataya sa Kanya.
tayo ay mga anak niya. Tayong mga dati ay anak ng pagsuway. Ayon sa Ephesians 2. Children of disobedience. Tayong mga dati ay mga anak ng kagalitan. Children of wrath. Meaning to say, dahilan sa ating pagiging malayo sa Diyos, nakaamba ang puot ng Diyos. Sa bawat araw ng ating pag-iral, kung hindi tayo mananampalataya, nakaamba sa atin ang puot ng Diyos. Sipin po ninyo, kung gaano kahalaga na tiyakin ng isang tao na meron po siyang personal at malinaw na kaugnayan sa Diyos na ito. Dahil kung hindi, ayon po sa banal na kasulatan, tayo sa halip na maging anak ng Diyos ay anak ng kagalitan, children of wrath. Noong una po, mga kapatid, namumuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman. Yan ang pagpapatuloy ng Ephesians 2. Sumusunod po tayo sa masasamang hilig ng katawan at ng pag-iisip. Subalit salamat sa Diyos, tayo ay Kanyang kinawaan. Tingnan ninyo, no? Kumpara nyo, sino ka noon bago ka nakakilala sa Panginoon? Walang direksyon ng buhay. Ungkag, walang laman, walang kahulugan ng pag-iral. Bawat araw, ang sinusunod lang natin kung ano mahiligan natin, kung ano magustuhan natin. Pero kinawaan tayo ng Diyos. Yan po ang malinaw. At hindi lamang niya tayo kinawaan, kundi sa pamamagitan po ng sovereign grace ng Diyos na ito, tayo po ay Kanyang pinatawad. At hindi lang tayo Kanyang pinatawad, tayo po ay kinupkop, tayo po ay itinuring, tayo po ay ginawang mga anak ng ating Panginoong Diyos. At como anak, tayo ay ginawang mga tagapagmana ng Kanyang walang hanggang pangako. Hindi ko alam kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili ngayon. Maaaring kung ikukumpara mo ang sarili mo sa iba, marami kang wala na meron sila. Pero kung titingnan mo ang sarili mo sa liwanag ng banal na kasulatan bilang anak ng Diyos, wala nang mas mapalad kaysa sa iyo. Amen? O, purihin ang ating Panginoong Diyos. No, malinaw po ang practical implication nito para sa atin. Ano po ang practical implication? Well, Christians must not return to bondage under the law and bondage under paganistic rituals. Doon na tayo tinakas eh. Doon na po tayo nakahulagpos. Huwag ka nang bumalik doon. Because brothers and sisters, to do so is to deny the finished work of Christ and the freedom we now enjoy. Freedom that was purchased by His own precious blood. Malaya ka na sumamba sa Diyos. Malaya ka na lumapit sa Diyos. May kaugnayan ka na sa Diyos. Bakit gugustuhin mong bumalik? Sa pagkaalipin ng masamang pita, sa pagkaalipin ng pagkamakasarili, sa buhay na walang pinatutunguhan. Bakit? Magpapakamangmang tayo, mga kapatid. Kung gagawin natin iyan. As heirs of God's promise, we stand secure in His grace, upheld not by our own works, but by His unchanging, infinite grace. Na-enjoy ko ito nung ginagawa ko eh. Kasi pakiramdam ko, napakapalad ko. Hindi dahil meron ako ng lahat na pwedeng ialok ng mundo, kundi nakikita ko ang sarili ko na dating napakalayo sa Diyos, ngunit inilapit niya ng Kanyang awa at biyaya. Ang tunay
na anak po ng Diyos, kung gayon, ay hindi na muling bumabalik sa pagkaalipin. Kung naiintindihan mo kung gaano kalala ang pinanggalingan mo at kung gaano ka kamapalad ngayon, hindi ka babalik sa pagkaalipin. Kundi sa halip, mga kapatid, mamumuhay ka na sa kalayaan ng Ebanghelyo, mamumuhay ka na sa katiyakang mayroon tayo sa ating pakikisama kay Kristo, union with Christ, at mamumuhay tayo sa pag-asa ng ating inheritance, incorruptible, undefiled, and unfading or fades away, or does not fade away, reserved in heaven for us. 1 Peter 1:4. Amen? Yun yung mana na meron tayo. Kahit anong makuha mo sa mundo ito, mawawala eh. Sabi ni kami, Daddy, bakit marami kang hindi nagagawa ngayon na nagagawa mo noon? Galing kami kasi sa team building. Nakita niya kasi nung time na kasama ko ang pamilya ko sa Cebu, sa Kawasan Falls. And we were able to go through the whole 9 yards. Tatalon ng mataas na talon, papalutan ng pabaliktad, papasok sa kuweba. Sabi ko, nak, tumatanda ang daddy mo. Palipas ang marami sa ating mga kapatid. Hindi mo na pwedeng ma-preserve yung nawawala na sa'yo. And you realize that even more. Sabi ko kay Magtes, alam mo, nung hindi ko dala yung salamin ko, blur ang lahat na nakakasalubong ko. May panahon na hindi ko inakala na kailangan kong magsalamin. Pero kinakailangan kong magsalamin. Kaya anumang meron tayo sa mundong ito, bagamat masarap na enjoy sila for the time being, pero alam mo, lahat ng ito lilipas. Pero kung ano ka, sino ka, dahil sa kaugnayan mo sa Diyos, yun ang hindi pwedeng nakawin sa'yo, yun ang hindi pwedeng mawala sa'yo. Sapagkat kung paano hindi nagbabago ang Diyos, gayon din ang kanyang mga kaloob sa bawat isang sumampalataya sa Kanya. So yun yung isa sa foundational truths na sinasabi natin. Ang pangalawa po, doon sa Galatians 4, verses 12 to 20. Doon po naman, gumawa si Paul ng isang pastoral appeal. Noong isang linggo lamang nating pinag-aaralan. Paano po siya nagsimula? Kaya alam natin ito yung pastoral appeal. Sa verse 12, ano sabi niya? Brethren, I beseech you. Nagmamakaawa siya. Sinasalita niya ito na mayroong sense of urgency. Yun ang kahulugan niya sa original Greek. Hindi lang basta nagmamakaawa, kundi may sense of urgency. Kailangan na. Hindi ito pwede ipagpaliban. Hindi ito pwede ipagpabukas. Ngayon na. I beseech you, brethren. Mula doon, pagdating doon sa verse 19, Galatians 4:19, dinagdagan niya. Anong gusto niyang makita? Anong gusto niyang mangyari? Sabi niya, my little children of whom I travail in birth again until Christ is formed in you. Yun yung laman ng isip niya. Yun yung kumakain ng oras niya. Gusto niyang makita ang pagbabago sa buhay, sa pag-uugali, sa takbo ng pag-iisip ng mga minamahal niyang Galatian believers. My little children of whom I travail in birth again until Christ is formed in you. Dito inihayag po ni Paul ang saluubin ng puso niya. Matindi po ang kanyang hinagpis, matindi po ang kanyang pagdadalmahati sa nakikita niya at nababalitaan niyang
nangyayari sa mga minamahal ng kapatid sa Galacia. Pinapakita nito, mga kapatid, nadarama niya ang seriousness ng pagtalikod sa gospel freedom. Ang seriousness, mga kapatid, ng pagbabalik sa pagkaalipin. Seryosong usapin. Kung dati ka nang nahuhumaling sa mga kasalanan, pwede ikaw na lang ang magpangalan sa isip mo. At ngayon bumabalik ka doon. Naaakit ka doon. Napaalipin ka muli doon. Seryosong usapin ito. Kaya sabi ni Paul, ngayon na, huwag niyo ipagpabukas. Ikapapahamak niyo kung magpapatuloy kayo sa daan na tinatahak niyo ngayon. Malinaw po, mga kapatid, ng pastoral burden ni Paul ay nakaugat sa katotohanan ng biyaya ng Diyos. May dapat ginagawa ang biyaya ng Diyos sa inyo. Tinanggap niyo yan eh. So sabi niya, nasaan yung biyayang sinasabi niyo, tinanggap niyo, naranasan niyo, makapangyarihang magbago kasi yan. Ang goal po ni Paul ay hindi lamang external conformity ng mga kapatid doon, kundi, ano sabi niya? That Christ may be formed within you. That Christ may be formed within them. Ito ang kanyang hangarin, ito ang kanyang panalangin. Isang tunay na pagbabago na bunga ng regenerating work of the Holy Spirit. Isang tunay na pagbabago na bunga ng enabling power of the Holy Spirit. Nasaan yun? Sabi niya, dati wala kang gana sa salita. Bakit hanggang ngayon wala kang gana? Something is missing. Nakukuha ninyo mga kapatid? Concern si Paul. At yung concern na yan ni Paul ay concern ka din. Kamusta? Kamusta kapatid? Naalala nyo, bahagi ng ating mga pagtatalakay, ikinumpara ni Paul, ano sila noon at ano na sila ngayon. You remember that in Galatians chapter 5? Ano sila noon bago dumating ang pagkilos ng makapangyarihang biyaya ng Diyos sa buhay nila? Well, sabi po sa Galatians 5, ilan lamang po ito sa bilanggit. Beginning verse 19, in Filipino, may kalaswaan, namumuhay silang may kalaswaan, namumuhay silang may kalayawan, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, nang kukulang, napopoot, nag-aaway-away, nagkakainggitan, namumuhay ng may pagkamakasarili, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, etc. Yan kayo noon. At ang sabi niya, at como yan kayo noon, kayo hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang mga gumagawa ng gayon ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang malinaw. Pero sabi niya, sa kanyang pagpapatuloy, subalit, tinanggap niyo na ang Espiritu at yung Espiritu ng Diyos, may bunga yan, may ginagawa yan. O ano ang dapat na mamayani sa atin ngayon kung talagang ang Espiritu Santo ay tinanggap na. Sapagkat sabi ng Romas, kung wala sa iyo ang Espiritu Santo, hindi ka anak ng Diyos. Na kung ang claim naman natin, taglay ko, tinanggap ko, nananahin sa akin ang Espiritu Santo, dapat ito ang mamayani. Ano yon? Galatians 5 pa rin. Beginning 22, pag-ibig. Sumasagana po ba ang pag-ibig sa ating mga puso? Kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, etc. O yung po ang dapat na pagkakakilanlan ngayon ng mga mananampalataya. Hindi yung mapanira ka pa rin. Hindi yung makasarili ka pa rin. Hindi yung magagalitin ka pa rin. Hindi yung puso mo pa rin punong-puno ng kapootan.
kung yun pa rin tayo hanggang ngayon, sabi ni Paul, may problema tayo. Are you following me, church? My. Ang tunay, mga kapatid, na pag-ministeryong pastoral, kung gayon, ay naghahangad ng genuine transformation na nakaugat sa pakikisama kay Kristo. Hindi masaya ang pastor dahil popular lang siya sa church. Hindi popularity contest. PR dito, PR doon, pero ayaw magtuwid sa kalikuan. Ayaw sumaway sa kamalian. Hindi ka dapat magpastor. Sabi ko nga, if you want everyone happy, sell ice cream. Don't be a pastor. Hindi pakitang tao, mga kapatid. O gawa ng laman yun eh. Kung inaakit mo lang ang tao papunta sa'yo, gawa ng laman yun. Dahil ang dapat, inaakit ng Espiritu Santo ang lahat papunta sa Diyos. Ang biblical po na ministeryo ay nakatuon sa paghubog ng mga mananampalataya tungo sa pagiging tunay na tagapagmana ng pangako, namumuhay sa kalayaan ng Ebanghelyo at sa katiyakan ng bagong buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Now with these truths established, Paul now turns to a vivid allegory in Galatians 4:21 to 31, showing that law and promise cannot coexist. This is the climax of his argument. Believers are children of promise, not of the slave woman. Now, mapapansin ninyo ang ating text is from verse 21 to 27 only. Because I realize medyo malaking chunk kapag ka itinuro ko hanggang 31. Kaya nagkagayon. Ang ating i-consider lamang sa natitirang oras na mayroon tayo. Galatians 4:21 to 27. Nagtanong si Paul sa mga Galatians ng isang matalas na tanong sa verse 21. Do ye not hear the law? Yun yung tanong niya. Sa madaling salita, kung gusto ninyong mamuhay talaga sa ilalim ng kautusan, yung kasing temptation na meron sa kanila, di ba? Tinetempt sila ng mga Judaizers na kasama nila sa loob ng church. Hindi buo ang pagkakristyano nyo kung hindi nyo sundin ang mga rituals at mga kautusan ni Moses. Yung mga traditions, Jewish traditions. Sabi niya, kung gusto nyo mamuhay sa ilalim ng kautusan, naiintindihan ba ninyo talaga kung ano sinasabi ng kautusan? Mula po dito, pinaalala niya ang tungkol sa dalawang anak ni Abraham. Tuloy natin ang pagbabasa. Verses 22 to 23. For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid and the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Binalikan po, mga kapatid, ni Paul ang kwento ng dalawang anak ni Abraham. Familiar? Amen. You should. Praise be to God. Salamat. So, binalikan niya yan, yung kwento ng dalawang anak ni Abraham, upang ipakita po ang malaking kaibahan sa pagitan ng gawa ng tao, sa pagitan ng sariling pagsisikap ng tao, at yung pangako ng Diyos. May malaki pong pagkakaiba yun. Si Ismael po, anak ni Hagar, na isang alipin, ipinanganak sa pamamagitan ng sariling plano, sariling estratehiya, pamamaraan ng tao. Naalala niyo yung kwento, si Hagar po, isang alipin isang babaeng alipin na taga-Egypt. Alipin siya ni Sarah, asawa ni Abraham. Dahil po, hindi magkaanak si Sarah noon. 10 years after,
10 taon na nakalilipas mula nung ibinigay yung pangako. Siguro nung ibinigay yung pangako, salamat praise be to God. Magkakaanak kami. 2 years after, hindi. I believe. 4 years after, Lord, prayer lang, prayer. Hawak lang, pray. 10 years after, ewan ko lang tutuparin pa kaya ng Diyos ang pangako niya? So, nakaisip si Sarah ng paraan. Teka muna. Para mangyari yung sinasabi ng Diyos, na si Abraham, yung aking asawa, ay magiging ama ng maraming mga bansa, ako na gagawa ng paraan. In-offer ni Abraham, ni Sarah, si Hagar, yung alipin niya, kay Abraham, sa kanya ka magkanak. Sabi ni Sarah. At dahil doon, pinanganak si Ishmael, ang panganay ni Abraham. Hindi nakapaghintay. Samantala po, at alam naman ninyo, yung hindi na natin tatalakayin, ang daming naging problema dahil doon. Yung pag-iisip ng hiwalay sa karunungan ng Diyos, nagdulot ng napakaraming problema hanggang ngayon. Kung bakit nag-aaway ang Israel at ang mga Arab nations kasama na ang Iran. Dahil po doon, bagamat ang Iran ay hindi Arabic sa kanilang dugo. Okay, gusto ko lang linawin yun. Persian sila. Anyway, moving on. Samantala po si Isaac, anak ni Sarah, ipinanganak po sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Magkakaanak ka, at ang magiging anak mo, ang sarili magiging dahilan para maging anak mo ang maraming mga bansa. Ikaw ang magiging ama ng maraming mga bansa. Natupad yung pangako, hindi nga lang sa timing ng tao. Maalala po ninyo, nang dumalaw ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, doon sa Genesis 18, alam niyo, meron po yung, Genesis 16, pinanganak si Ishmael. So, masaya na si Abraham. Meron na siyang Ishmael Di ba? Para sa lahat ng mga kalalakihan, yun source of pride ng maraming lalaki. Na hindi dapat. Sapagkat kung marirealize natin na yan ay regalo galing sa Diyos, kahit yan, hindi mo pwede ipagmalaki. Amen? Bigay yan, regalo yan ng Diyos. Genesis 16, pinanganak si Ishmael. Genesis 18, dumalaw li ang Panginoon kay Abraham at Sarah. Nagkataon naman si Sarah, may ginagawa siguro sa kusina. Ang naririnig niya lang, nag-uusap ang Panginoon at si Abraham sa pamamagitan ng angel. Sabi ng Panginoon, ngayong si Sarah ay matanda na at baok. Sabi ng Panginoon, manganganak si Sarah ng isang anak within this year. Sabi ni Sarah, ito na naman tayo, nagbubulahan na naman tayo. 10 years ago, pinangako niyo na yan Lord. Ngayon pa, matanda na ako, baog pa, tuyong-tuyo na ako, wala nang mahihita sa akin. Lingid sa kakalaman niya, nababasa ng Panginoon ang kanyang pag-iisip. Kaya nagtanong ang Panginoon sa kanya, is there anything too hard for the Lord? Mga kapatid, baka yun lang ang mensahe kailangan marinig ngayon Discouraged ka ba dahil sa isang bagay? Napakiramdam mo beyond na sa kakayahan mo? Marinig mo nawa ang mensahe, is there anything too hard for Yahweh? The covenant-keeping God. May mahirap ba para sa Kanya? Oh, may we all be encouraged. Ito pong tanong na ito, actually, rhetorical yun Na nagbibigay diin, nagpapakita ng kanyang walang hangganang kapangyarihan, walang sukat ang kapangyarihan ko. Wala akong hindi kayang gawin kung gusto ko, kung kailan ko gusto, kung kanino ko gusto.
kung saan ko gusto. Walang mahirap para sa akin. At bukod doon, pinatutunayan din na ang Panginoon tapat sa kanyang pangako. Huwag mong bigyan ng time pressure ang Diyos dahil hindi siya kumikilos sa oras mo. Meron siyang sarili niyang oras. To everything there is a season and a purpose under heaven. At pagka oras niya, ano sabi? He makes all things beautiful in His time. Amen? Hindi sa pinipilit natin. Hindi, Lord, ngayon ko na kailangan. Ngayon na, Lord. Sabi ng Panginoon, wait ka muna. Dahil kung ang oras mo masusunod, nag-aanyaya ka ng maraming sama ng loob your way. Hayaan mong ako ang masunod. That's the message. Plain and simple, brothers and sisters. He that hath an ear, let him hear. Amen. Praise be to God. Mga kapatid, si Ismael po ay larawan ng mga tao na umaasa sa sariling lakas. Samantalang si Isaac ay larawan ng Diyos na tumutupad ng kanyang salita sa parang hindi kayang gawin ng tao. Amen? Bakit? Ako po si Sara matanda na, barren, weak. Pero hindi yun naging hindrance para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. At pagka nangyari yan, maging ikaw magugulat. At pagka nagulat ka, ikaw magpapasalamat sa Diyos. Alam ko, Panginoon, wala akong kinalaman dito. Ito ay malinaw na gawa mo. Ang simpleng aral, mga kapatid, para sa ating lahat ay ganito. Ang kaligtasan po o ang pagiging isang anak ng Diyos po ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Hindi nakukuha sa ating religious zeal, kundi tinatanggap bilang kaloob, bilang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. But as many as receive Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Moving on. Let us read verses 24 and 25. Which things are an allegory, for these are the two covenants. The one from the Mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. Sabi po ni Paul, which things are an allegory. Ang kwento po pala ni Hagar at ni Sarah ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi ito po ay demonstrasyon, ito po ay larawan ng dalawang tipan or covenant. Si Hagar po ay kumakatawan sa Mount Sinai, kumakatawan sa earth ni Jerusalem. Ang lumang tipan na nakatali sa kautusan at nagbubunga ng pagkaalipin. Si Sarah, on the other, ay kumakatawan sa heavenly Jerusalem. Ang bagong tipan na nakakonekta kay Kristo at nagbubunga ng kalayaan. Mga kapatid, malinaw po kung gayon. Ang Old Covenant ay tapos na. At pinalitan na ng New Covenant kay Kristo. Hindi pwedeng pagsamahin ang kautusan at biyaya. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. John 1:17. Kung gusto mong maligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, iiwanan mo ang biyaya Pero kung nalalaman mo na wala kang lakas at kakayahan na maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, yayakap ka sa biyaya. Ito na lang ang pag-asa mo. And the same is true with our holy walk. Biyaya yan. Biyaya kung paano ka naligtas, biyaya rin
kung paano ka makalalakad na banal. Hindi mo kaya sa sarili mo. Hindi ko kaya sa sarili ko. Hindi po pwedeng pagsamahin ito dahil ang resulta ay kalituhan. Ang mensahe ni Paul ay malinaw. Mamili ka. Pumili ka. Pagkaalipin sa ilalim ng kautusan o kalayaan kay Kristo. Para po sa bawat mananampalataya, ang aral ay simple. Ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa sariling gawa, kundi tinatanggap bilang kaloob na walang bayad ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi natin ma-overemphasize ito. Kailangan natin paulit-ulit na marinig ang mensahe ito. Naalala po ninyo, inaakala ko makakatulong para mas maunawaan natin. Naalala po ninyo ang kwento ng alibugang anak, prodigal son, doon sa Luke 15. Ang bunso, doon sa kwento na yon, yung mismong alibugang anak. Ang bunso po, lumayo. Nagpakasasa, nagtampisaw sa kasalanan. Inubos niya, winaldas niya ang lahat ng tinanggap niya mula sa Diyos. Walang pinagkaiba sa makasalanan, di po ba? Yung lakas galing sa Diyos, yung talino galing sa Diyos, anumang meron tayo galing sa Diyos, pero paano natin ginugugol? Walang kinalaman sa Diyos, di ba? Bili ko ng ganito, punta ko sa ganon, uubusin ko lahat. Nakakalimutan natin, we live and move and have our whole being in Him. So ganon ang kwento ng alibugang anak. Nagpakalayo-layo siya sa kanyang mabuting ama, nagpakasasa siya, nagtampisaw siya sa kasalanan, malaunan, nagkaroon po siya ng realization dahil wala ni isang na natili kasama niya. Iniwanan siya ng lahat nung wala na siya. Nung ubus na ang lahat. Yun yung mga tinatawag nating fair weather friends. Amen, marami yan. Hanggat kayang maglibre, nakadikit sa'yo. Hanggat kayang bigyan ng biyaya, nakadikit sa'yo. Hanggat mabait ka sa kanila, nakadikit sa'yo. Pero pagka ikaw ay wala na, miss na, wala ka na rin sa kanila. So, mula sa ganung kalagayan, miss, ubos, simot. Naalala niyo yung kwento? Gusto niya nga makashare pa sa pagkain ng baboy. Dahil gutom na siya. Ubos na eh. Yung minana niya sa kanyang ama, di ba sabi nga natin, napaka-disrespectful noon. Bakit? Buhay pa yung tatay niya, hiningi niya na yung mana. At nung ma-realize niya, nagkaroon siya ng pagbabago ng isip, bumalik siya, taglay ang pusong nagsisisi. Sabi niya, hindi ako karapat dapat ituring na iyong anak. Yan yung nasa isip niya. At yun yung sinabi niya sa kanyang ama. Tanggap ng alibugang anak na kung siya man ay gagawing alipin na lamang ng kanyang ama, deserve na yun. Panginoon, tatay ko, hindi ako dapat ituring mo pang anak. After ng lahat ng ginawa ko sa'yo, hindi na. Sundan niyo mga kapatid, dahil yan ang kwento ng bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon. Hindi ka entitled, malinaw, hindi ako karapat-dapat. Ano mang meron ako ngayon, kung ito man ay parusa, quote-unquote, deserve ko yun. Yan ang attitude. I am no more worthy to be called thy son. Luke 15:19. Pero sa halip na parusa, tumatakbo pa yung kanyang mapagmahal na ama palapit sa kanya. Siya'y tinanggap ng kanyang ama ng buong pagmamahal. Siya'y binihisan. Siya'y pinabunyi. Siya'y inalugak. Siya'y pinarangalan. Now think about that. Ano yung pagpaparangalan mo? Yung anak mo, inuubos lahat ng ari-arian mo. Pero sabi niya, siya'y nawala, pero ngayon natagpuan. At sapat ng dahilan niya upang magkaroon tayo ng malaking biging.
Sa halip na parusa, siya po'y tinanggap ng kanyang ama na may buong pagmamahal. Ito po ang biyaya, mga kapatid. Ito po ang ating pinag-uusapang masagalang biyaya ng Diyos. Ang hindi karapat-dapat na tumanggap ng kabutihan mula sa Diyos. Undeserving tayo, mga kapatid, sa goodness ng ating Panginoon. Gayong pa man ibinigay na ito sa atin. Samantala, ang panganay na anak sa kwento ay kumakatawan sa paglilingkod na nakabatay lamang sa pagsunod sa kautusan. Siya'y tapat na gumagawa. Hindi siya lumayo sa kanyang ama, di kagaya ng kanyang kapatid na libuga. At least physically, hindi siya umalis. Ngunit ang kanyang puso ay kilometers away from his father. Puno siya ng sama ng loob. Hindi niya ginagawa ang kanyang ginagawa. Hindi ko kayo iniwanan. Lahat ng gusto nyo, lahat ng sabihin nyo, ginagawa ko. Pero hindi niya yung ginagawa out of gratitude, out of respect, and out of love to his father. Ano sabi sa verse 29? Ano sabi ng older brother? Lo, these many years do I deserve thee, neither transgress I at any time thy commandment. And yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. Naghihintay siya ng kapalit sa lahat ng ginagawa niya. Alam niyo, sinubukan kong tingnan niya sa original Greek, pero isinali na sa wikang Filipino. Ganito po ang nakalagay. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, tingnan mo, sa loob ng maraming taon, ako'y nagpapakalipin sa'yo. Hindi siya nagsisilbi. Keyword yun sa ating pag-aaral. Ako'y nagpapakalipin sa'yo. Kailanman hindi kita sinaway sa iyong utos. Ngunit sa akin, kailanman hindi mo binigay kahit isang batang kambing. Samantala yung alibuga kong anak, ang kapatid, binigay mo lahat. Pinakikita ko lamang, mga kapatid, itong kwentong ito na ang uri ng pagsunod na walang pag-ibig ay wala rin kabuluhan. Kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala akong pag-ibig, walang pakinabang sa akin. 1 Corinthians 13:3. Ang tunay na kaligtasan po, mga kapatid, ay hindi nakasalalay sa ating sariling gawa, kundi sa awa ng Diyos. Masayang maglingkod kung nagagaling sa isang pusong punong-puno ng pagpapasalamat. Subukan mo. Nag-aayos ka ng upuan, walang nakakakita, may isang mas dapat makakita, salamat. Naglalampaso ka, walang nakakakita, may isang nakakakita. Whereas yung marahil yung iba, kaya lang gumawa, may nakakakita. Alin sa palagay ninyo ang may kabuluhan sa mata ng Diyos. Finally, verses 26 and 27, but Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, rejoice, thou barren that bearest not. Break forth and cry, thou that travailest not. For the desolate had many more children than she which had an husband. Ano po sabi ni Paul dito sa Galatians 4:26? But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Si Paul ay Hudyo, ang mga Galatians ay Gentiles and paganistic prior to their knowing God, the true God. Ang ibig sabihin nito po, mga kapatid, ang heavenly Jerusalem ay larawan mismo ng New Covenant Community. Ang iglesia na kinabibilangan ng lahat, the mother of us all. Kinabibilangan ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo.
Mapahudyo ka man o mapahintil, siya po ang ating ina. Dahil dito nagmumula ang ating spiritual na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang Ebanghelyo ipinapangaral mula sa simbahan, mula sa iglesia, at naririnig ng lahat. At sa huli po, binanggit ni Paul ang prophecy sa Isaiah 54:1. Rejoice, thou barren that bearest not. Break forth and cry that travailest not. For the desolate hath many more children than she which had an husband. Mga kapatid, ipinapakita po nito ang pangako ng Diyos ay nagbubunga ng mas marami kaysa inaakala natin. Sasabihin natin, ito lang tayo. And sometimes if I would be perfectly honest with you, may mga panahon I would feel discouraged. Sabi ko, ito lang kami. Where are the rest? May ganun mga punto. At palagay ko natural yun sa isang pastor na nais na makita ang bawat upa na nasa loob ng iglesia. Ba't mo naman hahanapin yung wala dito? Go out and preach the gospel. Preach to every creature, hindi na sa mga nasiyahan ka ng punta. Go everywhere. Talk to anyone. Preach the gospel. Dahil sabi, pangako, mas maraming magiging anak ang barren. Nilalarawan no. Pagka ginusto ng Diyos magligtas, siya'y magliligtas. Higit pa sa inaakala mong bilang. Preach the gospel. Go out. Bring them in. Ang Ebanghelyo po nagbubunga ng mga anak ng pangako mula sa iba't ibang bansa. Di ba minsan nasabi ko na sa isang conference, nakatabi ko Nigerian. After a while, ang nakausap ko Chinese. Merong Korean. Sabi ko, ito ang itsura ng langit. Mula sa iba't ibang lahi. Sama-samang nagpupuri sa Diyos. Sabi ng talata, mangyayari yan higit pa sa iyong inaasahan. Brothers and sisters, your labor is not in vain in the Lord. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Go out and preach. Share the gospel. Ano sabi ni Paul? I have planted, Apollos watered, but God can give the increase. Wala sa kamay natin. Kaya kahit sa pagbabahagi mo ng gospel, umiiyak ang ginagawa yun. Wala sa kamay natin. Sino umaasa sa inyo na last Sunday, sa panahon ng preaching, merong isang kinilos na ang Diyos sa katauhan ni Sir Eli. At nakita ko, Mangkora, maagang dumating kaysa sa nakasanayan niya. That's what the powerful grace of God can do. Amen? Preach the gospel. Kaya malinaw po ang iglesia, mga kapatid, hindi ang ethnic Israel, ang tunay na katuparan ng pangako ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay hindi nakabatay sa dugo. Ang bayan ng Diyos hindi nakabatay sa lahi, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Pinatitibay po yan ang Hebrews 12:22-23. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an immeasurable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven. At sa Revelation 21:2, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Ang bagong Jerusalem, mga kapatid, ay inalalarawan bilang kasintahan ng Kordero, ang iglesia na pinananahanan ng Diyos. Mga kapatid, ang final na challenge ko, hamon ko sa atin ngayon ay ito. Mamuhay tayo bilang tunay na mga anak ng pangako. Huwag na po tayong bumalik sa pagkaalipin. Ano man yung uri ng pagkaalipin na yan, ano man ang kalikasan ng pagkaalipin na yan,
Mga kapatid, ang hamon po sa atin ngayon ay mamuhay tayo bilang tunay na mga anak ng pangako. Huwag na po tayong bumalik sa pagkaalipin. Ano man ang uri nito, ano man ang kalikasan nito, kundi yakapin natin ang kalayaan at masaganang biyaya po ni Kristo. Gaya ng alibugang anak, lumapit po tayo sa ating Ama sa langit na may pagsisisi at pagsilbihan siya mula sa pusong bumabalong sa pagpapasalamat. Yan ang sikreto niya. Pusong bumabalong sa pasalamat. Bilangin mo ang napakayamang pagpapala ng Diyos sa iyo at mula doon magkakaroon ka ng lakas na maglingkod. Kahit pinupuri ka ng tao o hindi, kahit napapansin ka ng tao o hindi, maglilingkod ka pa rin dahil punong-puno ka ng pagpapasalamat sa Diyos. Kung tayo po ay kabilang sa bagong Jerusalem, ipakita natin ito sa ating pamumuhay, sa ating pananampalataya, pakita natin sa ating pag-ibig, at sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang mundo po, mga kapatid, ay naghahanap ng liwanag. At tayo po ang tinawag na maging ilaw. Kaya't lumabas tayo bilang iglesia ng Diyos. Ipahayag natin sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pangangaral at pagbabahagi ng Ebanghelyo at sa pamamagitan ng ating buhay na ang kaligtasan ay tunay, na ang binagong buhay ay tunay, at ito'y matatagpuan lamang